Magandang hapon po. Eto na po yung video tungkol po dun sa nabanggit ko, no, na tumigil na po ako ng metformin at saka ng insulin. Pero syempre, yung iba ko pong medicine, maintenance medicine para po sa heart at saka para po sa cholesterol, tuloy-tuloy pa rin po siya. So, wag niyo pong gagayahin to, please lang. Kaya po malakas yung loob ko na gawin ito. It's because of course, alam niyo naman po yan. Naka CGM po kasi ako eh. So ito pong CGM na to, every 5 minutes, 24/7, kumukuha po siya ng blood sugar level. And naka-alert din po ito. Naka-alert din po siya sa highs at saka sa lows ng blood sugar. So hindi po ako mapapahamak dito. So ano po ba nangyari? So ang ginawa ko po, ipa-flash ko lahat to, itong resulta na to. Sa OTAI po galing lahat to. Dun po sa CGM na nakakabit po sa akin. No? So, September 14 hanggang September 20, ito po yung week na nagte-take pa po ako ng insulin at saka ng metformin. So, meron po akong isang tablet ng metformin, 500 milligrams sa umaga after breakfast. Yung regular na breakfast po natin, Philippine time. Tapos sa lunchtime, bago po ako mag-lunch, nag-i-inject po ako ng 14 units ng insulin. Tapos sa gabi naman po, I think alam niyo na po yan, gabi po ang trabaho ko. So mga gabi, mga 7, 8 p.m. Gising na po ako niyan. So magdi-dinner po ako niyan. So kasabay din po ng dinner time ng local time. So after ko po mag-dinner, 500 milligrams po ulit na metformin. So yan po iniinom ko na maintenance meds para po sa blood sugar ko. So tinigil ko lahat yan. So yun nga, as I've mentioned, September 14 to September 20, 7 days po ito. Ang average ko po na blood sugar, average po ito including po yung oras na natutulog po ako. 110 milligrams per deciliter or 110 units. Yan po yung average. Ang highest ko po is 169. Ang lowest po is 77. Pag tinignan ko po yung history ng blood sugar level ko po, no, bumababa po ang blood sugar ko pagka natutulog. And I'm pretty sure, tama lang po yun. Kasi pag natutulog po tayo, nagre-regenerate po yung cells natin, nakakapagpahinga po tayo, and all those stuff. Pero kasi ito, practice ko po ito eh. 4 hours bago po ako matutulog, hindi na po ako kumakain nun. At saka, tandaan nyo po, nagtanggal na po ako ng rice, ng bread, at saka ng pasta. Ayan. So yun po. A week, yung last na medicine po na ininom ko was September 20. Starting September 21, tinigil ko na po yung metformin ko at saka insulin ko. So ano pong itsura nung September 21 to September 27? Ito na po. Ang average ko na blood sugar level is 118 milligrams per deciliter. So, nung nagte-take pa po ako ng medicine, 110 po siya. Umangat po siya ng 118. Wala na pong gamot yan. Ang highest ko po, 185. 169 po, bago ko po itinigil yung medicine ko. In terms of yung lowest po, no, 77 milligrams per deciliter po, yung blood sugar level ko nung nagte-take pa ako ng meds. Tapos nung hindi na ako nag-take ng meds, 86 po yung lowest. So kung mapapansin niyo, no, may difference po siya, obviously. So malaking tulong po talaga yung maintenance meds. Pero I would say, hindi po ganun kalaki yung difference eh. So kung ito pong pagtigil ko ng meds, ito pong 1 week na to, kung meron po itong kasabay na kahit walking man lang, 30 minutes to an hour na walking every day, I'm pretty sure, baka mas mababa pa po ito dun po sa week nung nagte-take pa ako ng maintenance medicine. So, of course, magkikita po muna kami ng endocrinologist ko, no? Para mapag-usapan po namin to. I'm pretty sure, syempre magagalit sa akin yan. Pero malakas, again, no? Sasabihin ko po ulit, huwag nyo pong susubukan to sa inyo, lalo na kung wala po kayong CGM. Kasi baka po mapahama kayo. Mahirap po na hindi po monitored yung blood sugar ninyo. Sa atin po mga diabetic, mahirap po yan. Lalo na pag sobrang taas, pwede ka makomatos. Pag sobrang baba, pwede ka rin makomatos. So
So yun lang po for this for today. So I'll see you guys in the next